Ang sumpa ay isang spiritual na atake na nagmumula sa galit na nasa puso ng taong nasaktan. Ito ay may kaugnay na pagtatakwil sa isang tao, bagay, gamit, lugar, gawain o pangyayari. Kadalasan naman ay ginagawa ito sa mga tao. Kahit ano paman ang sinumpaan ay siyempre apektado yung tao. Ang halimbawa ng iba't ibang epekto ng sumpa ay ang mga sumusunod: kamalasan, kapangitan, kabigatan ng katawan o buhay, pananakit sa katawan, pangangate ng katawan, mga bukol, tigyawat o ano paman sa iba't ibang lugar ng katawan, pamamaga ng iba't ibang bahagi ng katawan, at iba pa pong mga epekto. Ang sumpa ay iba pa sa kulam. Ang kulam kasi may orasyon, may dasal, may ritual, may manika, may halaman, may kahoy. Tapos yung sumpa ay talagang pure galit lang ng tao. Maraming iba't ibang klase ng sumpa. May mga sumpa na galing sa mga ninuno na matagal ng panahon ginawa. Halimbawa, ang mga ninuno ng isang tao ay talagang nagalit dahil sa katamaran, katakawan at iba pang mga kasamaan o kasalanan ng angkan nila, ay susumpaan nila ang angkan nila. Magiging mahirap kayong lahat na apo at apo sa apo ko dahil kayo ay mga tamad. So yun ay isang halimbawa ng sumpa, at meron ngang mga tao na naghihirap ngayon dahil sinumpaan sila ng mga ninuno nila. May sumpa din na mula sa kabataan natin. Ito yung nakipag-away ka noong bata ka pa, tapos nagkasamaan talaga kayo ng loob, tapos nagtanim ng galit, hindi kayo nagkapatawaran. Kahit na nakalimutan nyo na yon, ay may epekto pa rin yon sa isa't isa na buhay ninyo. Meron ding sumpa doon sa mga nakasagutan mo. Kadalasan ito yung makikipagsagutan sa mainit na mga salita, at minsan nauuwi nga sa sapakan, pero kadalasan naman ay mga salita lang na mainit na balitaktakan kumbaga. Meron ding tinatawag na sumpa sa lihim. Ito naman yung may nasaktan ka tapos hindi siya pumatol, parang tinanim niya lang yung galit na yon, tapos kinimkim niya at hindi siya nagsalita. Mas mabigat yung sumpa na yan kaysa nagkasagutan talaga kayo, kasi yan ay kumbaga tinanggap niya lahat ng sakit na naramdaman niya, tapos talagang sinaloob na lang niya, tapos yan ay magdudulot sa iyo ng kamalasan talaga na malupit. Meron ding mga sumpa na mula sa magulang. So parang yung sumpa din ng mga ninuno, pero dito mas light lang to kasi isang generation lang halimbawa ang sinusumpaan yung mga anak, halimbawa dahil mabisyoso or kung ano man yung dahilan na magalit yung magulang, matigas yung ulo, tamad, ayaw magtrabaho. Yun kadalasan ang mga nagiging dahilan nga na ang magulang ay sumpaan nga nila ang sarili nilang anak. Yun kadalasan ang mga dahilan na susumpaan ng mga magulang ang sarili nilang mga anak. Meron ding sumpa na galing nga sa inggit. So halimbawa ay mayroon ka, tapos yung kapitbahay mo or yung nakikita ka sa Facebook ay nagagalit sa'yo, so susumpaan ka dahil naiinggit sila. Madalas din ito mangyari, at kahit nga na wala ka talagang kasalanan dahil magaling ka lang talaga or mayaman ka or ano man yung meron sa'yo na wala sila, yun ang kinainggitan nila, ay matatamaan ka pa rin kapag mahina ang spirito o ang katawan mo or wala kang saktong proteksyon katulad ng habak de spiritual. Meron din po kaming binebenta na habak de spiritual blessing at ang mismong physical product kung gusto ninyo. Ang mga binanggit ko ay ang mga kadalasang sumpa na nararanasan ng mga tao, pero meron pa pong mga ibang sumpa na hindi ko pa nababanggit dito, pero dahil nga ay mas rare sila, ay mas nag-focus lang ako dun sa mga karaniwan na binanggit ko. Lahat ng tao dito, at least sa lahat talaga na nakikita ko na nagpapa-aura sa akin, ay may sumpa, kahit isa or kahit ilan lang na mabigat. Tapos, maraming mga maliliit lang dahil nga ay hindi maiiwasan, nandito tayo sa mundo na makasalanan. Madalas nagkakasakitan talaga ang mga tao sa isa't isa. Para medyo nakakalungkot, pero yun nga, kahit gaano tayo kaingat ay meron talaga tayong mga sumpa na makukuha sa ating buhay. Kaya nga dapat ay may saktong protection tayo mula sa mga sumpa na yan, katulad ng habak de spiritual. Tapos kailangan ay palakasin natin ang ating mga katawan, isipan at espiritu para hindi tayo maapektuhan ng mga sumpa na yan. Gusto ko lang banggitin na iba ang sumpa kaysa sa usog. Yung usog kasi ay meron lang mga iniisip or sinasalita na medyo hindi maganda ang mga tao sa iyo, pero hindi naman talaga sila galit na galit mula sa puso nila. Kumbaga parang medyo mas magaan yung usog kaysa sa sumpa, pero yung usog papunta na sa sumpa.
kung talagang mas lumala pa. Depende rin kung gaano ka-sensitive kasi ang iba ay usog pa nga lang malaki na ang epekto sa kanila lalo na kapag sinumpaan sila. Mas mabigat talaga ang sumpa kung sinadya mong saktan talaga ang isang tao lalo na kapag wala siyang kasalanan sa iyo. Ang isang gusto kong linawin ay isa pang pagsasakahulugan sa sumpa, yung paggamit ng sumpa sa mabuting paraan. Ang tinalakay kasi natin yun yung mga sumpa mula sa galit ng mga tao na spiritual na atake, pero ang pagsumpa na gumawa ka ng mabuti ay iba pang klaseng sumpa. Ito yung sumpa para sa pagbabago or sumpa para sa kabutihan. So halimbawa ay sinabi ko, sinusumpa ko na hindi na ako iinom ng alak or magyoyosi kahit kailan paman. So, gaya ng sinabi ko, 'di ba, may parang pagtatakwil na mula sa galit ang mga sumpa. So, parang ito tinatakwil ko na may galit din pero more of like yung desisyon lang talaga ng firm or matatag na pakawalan na ang mga bisyo na kaakibat dito sa sinasabi kong sumpa para sa pagbabago or sumpa para sa kabutihan. So sa pagtupad ko nga ng sumpa na yan na hindi na ako magbibisyo ay makakakuha nga ako ng mga kapangyarihan. At yun yung sinasabi ko sa inyo tungkol sa landas ng kabanalan na magsakripisyo ka ng lahat ng mga kasamaan or kasalanan bisyo para makakuha ka ng kabanalan at kapangyarihan na kaakibat doon sa kabanalan na yon. Yan nga ang tinuturo ko sa inyo sa pagsumpa or pagtakwil sa mga kasamaan bilang isang inkantaong misyonaryo. Kung bumalik ako dun sa mga sinumpaan ko na kasamaan na yon ay malaki naman din ang disgrasya para sa akin. Bukod sa mababawasan ako ng kapangyarihan ay pwedeng umabot sa akin ang mga malas talagang mga pangyayari. Depende rin kung gaano kabigat ang kasalanan na nagawa ko na bumalik pa ako dun sa mga sinumpaan ko na. Kung kaya mga kapatid ay hindi ako nagkukumpiyansa, palagi akong nag-iingat at stricto talaga ako dun sa mga batas, lalo na kapag nakita nyo ang mga batas ko para sa sarili ko doon sa landas ng kabanalan, tapos hindi ako basta-basta nagpapapasok ng mga tao dito sa bahay ko. Hindi ako pumupunta rin doon sa mga kahalayan, sabihin natin, or mga party-party dito sa mundo ng tao. Balik tayo mga kapatid doon sa sinasabi ko na mga masasamang sumpa na mula nga sa galit ng tao na nagiging spiritual na atake na. Para makapag-ingat tayo doon sa mga sumpa na spiritual na atake na yon ay kailangan talaga mag-ingat tayo sa ating pagkilos at pagsalita na hindi tayo makasakit sa ating mga kapwa. Kung paiiralin natin ang respeto at pag-unawa, yan ay ang pagsasakatawan ng pagmamahal sa ating mga sariling buhay. Magpakumbaba tayo at huwag tayong pumatol sa mga mayayabang at mapag-inggit na mga tao. Hindi ibig sabihin kapag mapagkumbaba ka ay magpapatapak ka sa iba. Ibig sabihin lang kung mapagkumbaba ka ay hindi ka makikipagmataasan sa mga tao na nakikipagmataasan sa isa't isa. Huwag rin tayo mang-api at umiwas tayo sa gulo, mind our own business at magpatuloy lang sa landas ng kabanalan. Paalala ko nga lang din mga kapatid ay kahit hindi tayo nakakasakit sa ating mga kapwa ay pwede pa rin tayong matamaan ng mga sumpa, kulang, barang or anumang spiritual na atake kung mahina ang ating katawan, isipan o espiritu or di kaya ay wala tayong saktong proteksyon katulad ng habak de spiritual. Kung kaya nagtuturo po ako ng pangkalahatang self-improvement nga papuntang langit sa katawan, isipan at espiritu, tapos meron din po akong mga binibentang mga spiritual na proteksyon. Kaugnay nga sa lahat ng mga sinasabi ko ay nagbibigay po ako ng free aura sa sakit para malaman ninyo kung ano ang spiritual na atake sa inyo. Kaya din naman po naming magpagaling ng mga material na sakit pero nag-focus po kami sa mga spiritual na sakit dahil kaunti lang talaga ang nakakaalam sa kung paano magpagaling ng mga spiritual na sakit dahil nga ay medyo nawala ang mga kaalaman ng mga spiritual sa ngayong panahon na masyadong materialistiko, kung kaya nagtuturo po ako ng kung ano ang spiritual. Kung gusto mong magpa-aura ay mag-PM ka lang ng bago mong picture na walang filter, makeup, lipstick, salamin o sombrero, yung maliwanag tapos makita yung mukha, parang kahit selfie lang. Pakisigurado lang po na wala talaga kayong ilagay na makeup or filter or whatever sa mukha nyo kasi papangit kayo kapag aurahan kayo ng mayroon dahil matutunaw yung makeup sa mukha ninyo. Kaya sana sabihin nyo yung totoo kasi kapag aurahan na meron palang filter or makeup or something ay papangit
pangit kayo. Magpakatotoo tayo mga kapatid sa kung ano talaga itsura natin. At least sa pag-aura lang ha. Ang pinakakaraniwan na spiritual na sakit or atake na nakikita ko sa pag-aura ko sa mga tao ay ang sumpa nga. Dahil madalas nagkakasakitan talaga ang mga tao dito sa mundo ng tao. Ang solusyon para sa sumpa at iba pa pong mga espiritual na atake ay ang pagsagawa ng isang ritual para tanggalin ang mga espiritual na atake na yan. Kapag inaurahan na kita ay malalaman mo kung ano at ilan at gaano kabigat ang mga espiritual na atake na nilagay sa iyo at magkano ang bayad sa ritual para tanggalin ang mga atake na yon. Kung gusto mo ng rebuelta or sumbalik ay madodoble yung bayad ng ritual. Ang sumpa ay hindi lang makukuha ng doktor or pagdarasal lang. Hindi rin ito makukuha ng pagsorry lang sa tao. Kailangan talaga na magsikap ka para magsisi sa mga kasalanan mo doon sa mga tao na yon. Kung maalala mo or alam mo talaga kung sino yung nagsumpa sa'yo or magpa-ritual ka. Yun ang mabilis na paraan na makakatulong sa pagtanggal ng mga sumpa sa'yo. Yan ang maitutulong ko po sa inyo, ang paggawa ng ritual para tanggalin ang mga sumpa at iba pa pong mga espiritual na atake. So ganito ang proseso. Magpa-aura ka sa akin para malaman kung ano yung mga sakit or spiritual na atake sa'yo. Tapos malalaman mo din kung magkano ang bayad sa ritual. Bayaran mo ang katumbas sa mga sumpa at iba pang mga espiritual na atake sa'yo. Tapos kami na ang bahala sa ritual na sinasagawa namin every Friday night. Kung gusto nyong sumabay ay dapat sana magbayad na kayo by Wednesday kasi maghahanap pa nga at bibili kami ng mga materyales. So yan mga kapatid, sana ay mas lalo't pa tayong mag-ingat na hindi tayo makasakit sa ating kapwa at magpalakas sa ating mga sarili at makakuha ng saktong spiritual na proteksyon para hindi tayo masumpaan at kailangan nga sana natin na magpa-ritual para tanggalin ang mga sumpa at iba pang spiritual na atake. Ingat tayo na hindi na tayo masumpaan ha. Maraming salamat po at God bless.